Hi, and this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, wala po tayong ibang gagawin kundi mag-review lang po tayo ng isang pagkain ng isang pusa. Product po ito ng General Odyssey Incorporated. So, this is a Goodist cat food. So, this is a wet food. So, pakita ko sa inyo. So, ito siya. Ayan. So, Goodist. So, this is a meaty mackerel. Meron siyang, meron tong naka-in-can. So, ang binili ko ay nasa pouch. So, ituturo ko po sa inyo kung ano yung tamang pagpapakain itong cat food na to. And ano-ano ang meron dito sa cat food ito. So, this is a wet cat food. So, the product of General Odyssey Incorporated. So, manufactured by General Tuna Corporation na matatagpuan sa Purok Lansong, Barangay Tumbler, General Santos City. So, alam naman natin na ang Gensan ay kilala sa mga tuna products. So, and isa sa mga product nila is nagmamanufacture sila ng cat food. So, this is manufactured for General Odyssey Incorporated na matatagpuan sa 5th floor Center Point Building, Julia Vargas Avenue Corner, Garnet Road, Ortigas, Pasig City. Product of Philippines. So this is vet formulated for all life stages of cats. So itong pagkain na to ay pwede sa baby na mga cat, sa kitten, for adult. So kasi may mga product ng mga wet food na good for, may mga stages good for sa mga maliliit pa lang, baby and adult and mga ganun. So ito lahat. So lahat ng klase ng pusa, maliit man yan o malalaki, bata man yan o matanda. So pwede dito. So ang mga ingredients ng cat food na to ay water, sardines, so tuna, chicken byproducts, wheat gluten, white fish, soybean oil, gelling agents, minerals, flavoring, coloring agents, vitamin and DHA. So vitamins, not only vitamins, vitamins. So meron siyang iba't ibang klaseng vitamins. So indicated naman dito, once na ipinakain po natin sa mga pusa natin, ay meron po siyang high quality na protein, zinc, vitamin and DHA. So ang isang pouch na to ay meron po siyang 85 grams. So ang masasabi ko lang nito, so pag pinapakain po natin to sa ating mga pusa, commonly sa ating mga pusa, nire-required natin po pakainin sila, especially kung ang ating mga pusa ay hirap sa pagdumi o meron silang karamdaman, like for example constipated. So ina-advise na pakainin natin sila ng mga wet food. And ganitong klaseng pagkain, so dapat nasa tama. Halimbawa, kung bumili po kayo ng in-can, so remind ko lang and take a note na once na nabuksan po natin ang isang pagkain na ganito, ay hindi po pwedeng hindi natin i-refrigerate. So ang tamang pagpakain po nito, especially kung nasa lata siya, so kailangan po pag once na nabuksan natin ay kailangan natin ilipat o isalin sa isang plastic, not to the point na sa lata pa rin. Kasi pag nasa lata pa rin siya tapos ilalagay mo rin sa refrigerator, ay masama yun. Kasi ang lata nagko-cause yun ng kalawang. So maaring ma-poison po ang ating mga pusa. So once na na-open at hindi naubos po, halimbawa kalahati lang muna ipakain mo, so kailangan i-refrigerate po natin. So ilagay natin sa refrigerator and kailangan siya ma-consume sa loob po lang ng 2 araw. Pag naglampas na po yun, so huwag nyo na pong ipakain sa inyong mga pusa. Baka po sila ma-food poison. So naka-indicate naman dito kung paano. So kailangan, cat food only. So store in a cold, dry place and serve fresh from the pouch. So yun sinasabi ko. So serve natin fresh, bibigay agad natin. Kung mauubos, so mas maganda. And
after opening, refrigerate kung unused portion. So, yung tinatawag na unused portion. And, kailangan makonsume siya within 2 days. So, ngayon, ipapakita ko po sa inyo kung ang aking mga pusa ay magustuhan nila to. So, this is the first time na kumain sila ng goodies cat. Sabi nga nila, nakalagay, it's not just good, it's goodest. So, nakalagay doon, no? It's not just good, but it's goodest. So, tingnan natin kung ano yung reaction ng ating mga ano yung reaction ng aking mga alagang pusa. Ano kaya ang... So, ilalagay natin siya dito, ipapakain natin sa ating mga sa aking mga alagang pusa. The only problem is, dalawa lang ang bowl ko. Pero 3 yung pusa ko. So, pakain natin sa kanila. Buksan muna natin. Pero ang masasuggest ko lang, pag sa mga ganitong klaseng pagkain, so wag po natin silang, ano tawag nun? Wag po natin silang, patay kutsara. Wag po natin silang pasanayin na ganito lagi ang pagkain nila. Why? Kasi ang mga ganitong pagkain, alam naman natin na pag ganitong mga pagkain, more on preservative po ang mga pusa. Although nutritious food po ito, but kailangan po natin silang mag-prepare po ng organic. Tayo yung nag-prepare sa ating mga alagang hayop. Pag mga ganito kasi, pag karamihan, pag ganito lagi ang pinapakain natin sa kanila, minsan, nagkukos po ito ng UTI. Alam naman natin na ang mga ganitong pagkain ay more on preservatives. So, ayan. So, ayan o. So, meron na silang yan. So, kaya lang, 3 yung pusa ko. Cat food na lang yung dry cat food na lang ibibigay ko sa isa. So, tara. Ayan, nabuksan na natin. Fresh from pouch. And dadalhin natin doon at ating ipakain sa ating mga alagang pusa. So, tara, samahan niyo ako at para ipakain natin sa aking mga alagang pusa. Using ko yung camera ko para makita niyo. Kaso dalawa lang to, at 3 ang pusa ko. Buksan mo yan, buksan dali. So, ayun yung pusa ko. Ayun, nasa na sila? O, nakita mo? Ayan siya, o. Ayan si Tiger. Pakain natin. Dali. Ayan na. So, di na eat. So, nagsalo na lang yung dalawa. Yung isa, solo niya eh. So, gusto naman ng mga pusa ko. Diba? Sarap na sarap sila, oh. So, ayun. So, nag-enjoy yung mga pusa ko kumain. Yung isa, oh. Ay! Uy, may pusang maliit sa likod ko, ah. Ayan. Malapit na nila maubos, ah. Yun. So, ubos na nila, oh. Sinisimot pa ako pati yung nalaglag dun sa sahig. So, nagustuhan ng mga pusa ko yung cat food. So, yun lang. So, sana mas mainam pa rin na tayo ang mag-prepare po ng kanilang mga pagkain. So, that's organic. So, iwas po magkasakit sila na kagaya ng UTI. Kasi alam naman natin na ang mga ganong klaseng pagkain is more on
preservatives kasi hindi naman naglalast yan ang mga pagkain na ganyan na naka sa pouch kung wala pong preservative. But ano po yun? So yung preservative naman to is good for animal consumption. Ang importante, bago natin ipakain sa ating mga alagang pusa, ay kailangan po natin tingnan yung expiration ng isang product. So, kailangan meron na nakalagay dito yung expiration date. So, bago natin ipakain sa kanila, so kagaya niyan, ayan o. So, kailangan makita natin yung expiration, which is ang expiration niya is October 2025. So, yun yung importante. So, hindi expire. Kasi once expire kung ipinakain po natin sa ating mga alagang pusa, lagot na. So, mapapahamak po ang ating mga alagang pusa. So, maganda naman ang nagustuhan ng aking mga alagang pusa, ang pagkain na goodest. So, it's not just good, but it's a goodest. So, it's a meaty mackerel. So, nagustuhan po nila. At ang kanyang price ay mura lang po siya. So, isang pouch na 85 grams, ay naghahalaga lang po siya ng 35 pesos po sa mga retail store. So, for now, yun lang. So, sana nagustuhan yung content na to. So, kung gusto nyo pakainin, so pwede po kayong bumili. So, once again, this is Ronald Corpus Official na nagsasabing kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel, and kung nagustuhan mo yung content na to, so paki-like, and kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content na wet food, na cat food. So, don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is huwag niyong kalimutan i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.